Okay, so good afternoon, sir. We are the group B and I am first presenter. And I am Javelin Cantos. Okay, so with the fourth industrial revolution, we all know nga nobody can deny the influence of the technology in our lives. So as the future educator of 21st century, hindi naging makuha nga ang evolution sa technology. So, our topic for today is the roles of technology for teaching and learning. So, dili na mo diskutan ang kasi roles sa technology sa teacher and sa student. Okay, so learning outcomes of our topic is identify roles of technology in teaching and learning and appreciate that the value of the technology in supporting student learning. So, I will discuss first the three domains of educational technology according to STUSIG 2015. Educational student has three domains. First, we have the technology as a tutor. Technology can function as an instructional. So, no, ang technology is kanang tutor siya sa isang maestra but o sa student through play kanang presentations, video, ang ka-learn na ang student. But by that, ang teacher ana is pwede siya mag-asking questions or mag-provide questions sa yan ipatanaw ng video o presentation. And the next one is the technology as a teaching tool. It serves as facilitator for teachers, but no one can replace the teacher. No, ang technology is tool din na siya, but ang teaching strategy sa teacher is dili gid siya mapantayan sa technology. It is because kanang teacher mo gid siya is na siya interactive sa mga estudyante. Walang technology is dili siya makakuan sa mga estudyante, dili siya. That's why wala maka-replace sa teaching strategy sa teacher o sa technology. And the third one is technology as a learning tool. For student, technology makes learning more accessible and effective. Yes, ang technology is makahatag siya engaging sa student through kanang engaging o effective kay through magpakita ka pictures, mas dali sila maka-understand. Dili lang kaysa discussion na. And okay, so let's proceed. For teacher and teaching, there are numerous rules that technology plays the job of teachers. Yes, so lagi kayo ways nga ang technology is makatabang sa trabaho sa teachers. And the first one is 7 rules. And the first one is technology provides enormous support to the teachers as a facilitator of learning. Ang technology kuno is makahatag siya og daghan nga mga support sa teacher. And the next one is technology has modernized the teaching learning environment. Yes, ang technology karon ng mga teachers nag-modern, nag-evolve with ilang mga teaching strategies through na magamit o paggamit sa karon nga technology sa karon nga environment. So next is technology improves teaching learning process and ways of teaching. Ang technology is ka-improves din siya sa teaching and learning sa maestra o sa estudyante. Dako yung impact ang technology sa karon, but there's a lot of mga disadvantage sa technology kung dili kayo nila magamit ito. But and the next one is technology opens new fields in educational researches. No? Ang mga madaling ang kanang pag-ukaroon ng field nag-add sa curriculum na karon mo research nga kanang curriculum nga subject. Technology adds the competence of teachers and inculcates scientific outlook. Like what I said, mag-add sila og kanang mga research sa karon nga curriculum, nag-add din sila og one then of course sa kanang mga scientific is mas ang science pud nga po is mas dali na sila mag-research or research. And the next one is technology support teacher professional development. Yes, support support po
professionalism ang technology sa mga teachers and sa environment. And the next one is for learners and learning. All teachers fully understand that subject matter or content is a mean to achieve the learning outcomes, no? As a teacher, dapat kabalo ka kung sa imong gitudlo karon sa imong estudyante, dili lang kayo tudlo lang ka dira o makakabalo kung sa imong objective sa imong itudlo sa mga estudyante. So, naani siya there are 3 categories of knowledge according to IPER 2009. First, we have the declarative knowledge, structural knowledge, and the third is procedural knowledge. When we say declarative knowledge, it is consists of the discrete pieces of information that answers the questions of what and when, when, or where, what, unsa, when, kanusa, where, where, asa. So sa diri sa declarative knowledge is diri siya mag-compose of information, no? Then ang silang tunga questions tong tulo. And when we see structural knowledge, it is consists of facts of pieces of declarative knowledge to put together to attain some meaning. So sa katong tulo nga niyang information is diri sa structural knowledge is the structure na niyang meaning o iyang mga information. And the next one is ikatulo, the procedural knowledge. Ang procedural knowledge is consists of the discrete pieces. It is based on facts but learned through the process of procedural knowledge. It is knowledge in actions or to do something of how knowledge of how to do. Meaning, hindi na din ito magpa-activity na ka-KS. Because kung ano naman siya, based on facts but learned through the pieces of action. Hindi na din ito magpa-collaboration magpa-activity or magpa-group. We all know nga, community na ito may matunggan sa teachers nga, too many things to teach, but too little time to do. It is because daghan kay sila og mga paperworks, meetings, o kung sa pa lang nga mga activity nga kinahanglan i-attend sa teachers. Daghan kay sila gusto itudlo, but wala sila yung time and get rest. Good afternoon everyone. Good afternoon sir. So, continuation sa reporter number 1. For me, ako ang tackle is all about enhance learners' communication skills through social media. So, dinhin na ito makuhaan nga ang technology is naanan yung tanan ang skills sa teachers at sa student. Bali, naanan yung student-centered and teacher-centered student. Nanabitaw na ma-interact ang duma. So, first is according to Shirley 2003, Gifford and 2009, there are 3 basic communication patterns. First, point to two-way or one-to-one like internet, chat, phone conversation, even face-to-face conversation. Like sa teacher, di ba? Ga-interact siya sa student. And sa internet, di ba, kung mag-internet din tayo, maka-interact din tayo daghang mga like sa chat. Dili lang man isa ato ang chatan, no? Maybe ato ang chatan ito, magigilikanan, friends, and phone conversations sa mga cellphones, di ba, makahatag din ang interaction or conversation sa inyo ha. Dili lang isa, duha, or tulo, pero makahatag din siya of information or kanang conversation. Then ang kaduha is one-to-many outbound like lecture or televisions. There is no social interaction. Kanang kabantay mo nga magtanaw ta og TV is magtutok ka sa TV kay ang TV man ato ginatanaw, so isa lang ang ato ang murag gibuhatan o kuan. And then kung lecture, like for example, kung si teacher is ang teacher na mag-lecture, o ang estudyante ang maka-focus siya sa teacher or sa nag-lecture. And then, ang ikatulo is many-to-many like groups, discussions, all sessions live together. This kind of interaction provide opportunities for social interaction. Kaya pwede ba kung mag-lecture na ang teacher, naman tayo mga group activity like
kanang ipagtapok-tapok ni mga estudyante aron naa sila conversation at least mabuhatan nila kanang matagaan nila o kanang matagaan nila og solusyon ang ilahang ipangbuhat nga mga kuan nila kanang critical thinking skills o kanang og dinhi po dayon sa CEs minute to minute so unlike sa teacher isa lang ang nag-interact dinhi is daghan so dapat kung kuan ka opportunity na pud na nato nga mag-group activity ta. Next is for this particular role so mao tunog nga mao to tulo and then kani is the for this particular role and there are 7 benefits to derive technology supported communication. Hindi na nakuha is gaka-support kini is ang kanang technology kung sa ipagabuhaton sa technology nga makasupport sa teacher. Dili lang ang teacher is magsige-istorya din through technology makahatag po siya og support sa teacher. Enable any teachers to guide the learners virtually and making learners unlimited. Di ba makabantay sa tanong kung kanang through virtual dili gid siya indirect. So it means kanang like kung kanang itong mag-online class ta, di ba nga virtual man siya pero maka-ingon pa dahil nga daghang matulungan in virtual. Unlimited. Di ba? Unlimited naman siya. Unlimited na gid siya. Unlimited. And then next is enhance student freedom to express and exchange ideas fairly. So kinahanglan din nato nga kanang kung mag-inani naman ta, dapat na interaction sa student at sa teacher. Pananditan, mangutana ang teacher, tumagon sa student, at student, tumagon po niya ang teacher. Di ba? Manay kitawag nga interaction. And next, enable learners to construct meaning. Parang makabanta ba yung tanong nga, dili ba direct makakonstruct o kanang sentence like sa tuwa, kung na mga exam. So dapat, kung ginani man lang is tagaan na to, higayon ang mga students na kanang tutukan or limited naman ang ilahang kanang pag-construct o kanang meaning. So dapat ako kung ihatag na kung unsa ang saktong meaning. Dili lang na maghatag ta o sir. And next is help learners solve from multiple sources since there is limitless sources of information. So, kung kita'y teacher, tagaan na to, o pagtagad na to ang estudyante, nga tagaan na to sila og saktong information. Like for example, kung maghatag ta o ganang ginatawag na to nga research this one, kanina na, kung ito sila ipa-research, dapat naagit tayo saktong information. Dili mo agi, like for example, katong gihatag research, kasi gihatag sa to ang parang di ba, gitagaan na niya, at least, any nga information is kikat siya, at least ang iyang hatag na information is sakto kay, kasi kung mga kuha na taong laing mga information, pero hindi nito related sa ato ang libro. O kanang kung kita po teachers, kung hatag yung taong saktong information sa estudyante. Teacher learners to communicate with politeness. So, kung ikaw po teacher, no, hindi lang po ka kanang maghatag lang po ka o mga kanang paghatag nimo o kanang pagbanto sa mga estudyante, dapat mahinahon, be polite kay parang dito naghatag og instruction din istindahan nimo yung estudyante na natoy bad impact po so sa kuan sa student o sa teacher. So dapat kung ikaw teachers maghatag jud ka sa imong learners og maayo nga pagtagal. Enhance solve collaborations by using communications strategies with wider community. So, mga tulog kagaling na, daghan naman kayo itong mga example sa katong, una ba ito sa 2 o sa 3. Then, kanigod, kinahanglan dyan na ito, no, nga, ang ato ang strategy dito, isip mo sa ng teachers puhon, or kung mag-future educator ta, maghatag dito o collaboration. Karang itong maghatag dito mo o interact sa estudyante o sa teacher, and then sa environment. Dili lang din ka maghatag o isa lang ka kuan, isa lang nga kamo lang duha. So dapat collaborate kay para na ay big impact nga ihatag sa estudyante. Dili lang kay maghatag lang pud og walay rason nganong na collaboration man mo. So dapat naa jud ang group activity. Develops critical thinking, problem-solving creativity throughout the communication.
So kita no kung magpa-online class man ka sa ato ang mga estudyante, tagaan ko nato sila o mga activity, dili lang kay maminaw lang sila sa imuha. Like kay karon daghan naman gid kayo mga apps nga pwede pa gamiton sa isa ka estudyante ay sa isa ka maestra para sa estudyante. Like magpa-word game siya din throughout communication and creativity. At least sa ilahang mga kanang ma-create jud nila ba dili lang sa una-una. At least ma-create nila into reality. Okay, now so let's proceed. What should teacher do to support student creativity? First, we have provide enriched environment. Maghatag kita og kanang environment which nga kanang hatagan nato sila og kanang free kung sa ilahang gusto nga mabuhat sa mga student sa teacher. And the second one is teach creative thinking strategies. Kanang tagaan nato sila og mga strategies nga ilaha dili kay as a teacher ikaw halay permitting nga pasunod. Hatagan ko nato ang student to freedom nila nga kung sa ilang gusto nga mga design magkaha or mga creative thinking nila. And allow learners to show what they can do. I-allow na to ang mga learners kung sa ilang makaya and let's support them. Dili kay ato ang i-motivate na to sila para ma-encourage to learn and encourage students to find and use information from variety of source both online and offline. No? Encourage ko na to sila nga magkuha og information sa pwede sa library, pwede po sa internet, but careful lang sa mga information kaya pwede ka ma-plagiarize kung matakalan ka o kuha. And next one is assist student to compare information from different assist student to compare information from different sources mo. Kanang i-compare nimo kung pareha ra ba sila ang sources dili kay kanang nag-chat-GPT ka, nagsisi ka, nalay sila og information ya. Isay nimo kung asa gitinuod kay pataka lang ka og mga sources and allow student to reflect through different delivery modes like writing, speaking, or drawing. Kanang i-allow pag mo yung student nga mag-deliver no kanang sa writing, speaking, or drawing dili kay perminti lang na ka test, exams, or sa kanila. Use real experiences and material to grow tentative decisions. No? Hatagan po na to sila o kanang idea or magamit nila ilang real life experiences like para nga mas sa to ang mas engaging siya ba din makahatag po ng critical thinking sa student and maka-share siya sa iyang mga experiences and involve students in creating and questioning assessment. No? Kanang pwede ta nga mag-questions, maghimutag questions and ang ato ang give answers sa student para ma-enhance ilang critical thinking ability and ma-build sa ilang confidence to talk or speak kung sa ilang mga opinions. Teacher can do the following to enhance problem solving and creativity. First, we have encourage digital productions project. No, i-encourage na to teachers can do the following to enhance problem solving and creativity. Encourage digital productions project. Kung kita mga teachers doon, ato yung tagaan or ato yung silang tagaan o pagtagad kung saan nila paggamit ang role kaning mga digital. Like, magbuhat na silang PowerPoint or matubit ang binabuhat sa to sa Canva. So at least man lang, na sila informations, mo rin ang technology, mo rin ang pagabuhaton, pag-inanigal, so at least man lang, kanang teacher di mo din sila report so kay para dili lang sila walay hanaw at least na sila kay balo and popularize e-learning modalities. So kita teachers no ato jud sila gikuan nga bisan ay kanang kung imo na sila gipabuhat dapat jud na sila matapunan dili lang kay imo sila gipabuhat wala dili gihatag or wala nimo sila wala din nila tatunan and enhance global awareness and
citizenship. So ang kung kita po teachers no, ino nila to atong mga estudyante nga kung puhon-puhon dapat aware na mo kung unsay maayo og dili. Kay through technology na ay maayo or na disadvantage o na advantage. So dapat po ta teachers to i-aware nila to ato ang mga kanang ato ang mga estudyante no nga kanang dili lang more on kanang games. So dapat i-aware nimo sila nga kanang true kanang sa technology is daghan kay kag madawatan ay daghan kay kag paghandle kayo ta o makatunan through technology dili lang sa mga games lang ka nagbase. And that's all. Thank you. Sige, next. Thank you.